Tonta! Sigaw ni Angelina Monteverde sa 25 anyos na bagong katulong na si Carol Reyes nang mabuhusan niya ng orange juice ang damit ng kanyang amo. Sorry Ma'am Angelina, hindi ko po talaga sinasadya. Halos mangyak-ngyak na si Carol sa pagpapaliwanag sa kanyang amo. Kabago-bago mo pa lang dito, mapapalayas na kita. Sigaw ni Angelina habang nakatingin sa mantsa na naiwan ng orange juice sa kanyang puting blouse. Angelina, what is happening here? Ano na naman ang isinisigaw mo dyan? Tanong ni Alfred Monteverde, ang 28 anyos na CEO ng Monteverde Company na asawa ni Angelina. Agad na lumapit si Angelina kay Alfredo at humawak sa bisig ng mister. Look at what she did, love. Binuhusan niya ako ng juice. Saan mo ba nakuha yung katulong mo na yan? Nirecommend siya ni Nanay Ising. Galing probinsya si Carol. Be nice to her, Angelina. Ang hirap maghanap ng katulong sa mga panahon ngayon. Sabi ni Alfred, sumimangot naman si Angelina dahil sa pagtatanggol ng mister sa katulong. Magpapalit na ako, Alfred. Padabog na umalis si Angelina at umirap pa ito kay Carol. Napabuntong hininga lang si Alfred dahil sa inasal ng kanyang asawa. Pasensya ka na, Carol, ha? Ganyan talaga si Angelina. Na-spoiled kasi ng mga magulang niya. Huwag mo na lang dibdibin yung mga sinabi niya. Mamaya okay na yung mood nun. Paliwanag ni Alfred sa bagong katulong. Pinunasan ni Carol ang mga nanggigilid na luha sa kanyang mga mata. Okay lang po, Sir Alfred. Kasalanan ko naman po. Hindi ako naging maingat. Hinawakan ni Alfred ang balikat ni Carol. Salamat sa pag-unawa, Carol. Bumilis ang tibok ng puso ng bagong katulong dahil sa kabutihan na ipinakita ng kanyang amo. Pagkaalis ni Alfred, tumungo si Carol sa kusina. Sinalubong naman siya ni Manang Tess, ang matandang cook sa mansyon. Napag-initan ka ba ni Ma'am Angelina, Carol? Napakamaldita talaga nun, kaya maraming katulong dito sa mansyon ang hindi tumatagal. Sabi ni Manang Tess habang hinihiwa ang mga gulay. Hindi ko akalain na ganun ang ugali niya, Manang. Ang layo sa itsura na malaanghel. Ang puti-puti niya, porselana ang kutis, ang haba ng buhok at napakaganda ng kurban ng katawan. Ani Carol. Bago siya pinakasalan ni Sir Alfred, dati siyang model. Kaya naman alagang-alaga ang kutis at ang katawan niya. Pero alam mo, Carol, kung mag-aayos ka lang mas maganda ka pa doon sa amo natin. Sambit ni Manang Tess. Naku, paano naman mangyayari yun, Manang Tess? Anong laban itong balat ko na babad sa init ng araw at halos hindi man lang nadampian ng lotion? Sabi ni Carol habang tinitignan ang kanyang morenang kutis. Ikaw talagang bata ka. Napakaganda mo. Ang haba ng pilik mata mo. Ang tangos pa ng ilong. Kulang ka lang talaga sa ayos. Inilagay ni Manang Tess sa mga gulay sa kanyang niluluto. Nambola ka pa, Manang Tess. Buti na nga lang at mabait si Sir Alfred. Kung magkasing ugali sila ng asawa niya, baka nagalsabalutan na ako. Ani Carol habang pinupunasan ang mga mesa kung saan naghihiwa si Manang Tess ng gulay. Mabait naman talaga yang si Sir Alfred simula pa dati. Hindi ko nga alam kung paanong nahulog ang loob niya dyan kay Angelina. Wala man lang alam sa gawaing bahay. Ni humawak ng walis, hindi man lang nagawa simula nang tumira yan dito. Lagi lang nakahilata, hawak-hawak ang cellphone niya. Kwento ni Manang Tess kay Carol. Hindi ba siya nagtatrabaho, Manang Tess? Tanong ng dalaga sa matanda. Aba hindi. Kung gaano kasipag yang si Sir Alfred, gano'n naman katamad si Ma'am Angelina. Puro shopping lang ang ginagawa niyan kahit hindi niya sariling pera. Lagi pa siyang binabiyahe ni Sir Alfred sa ibang bansa para lang makabawi dahil napaka-workaholic niya. Sambit ni Manang Tess. Napakaswerte ni Ma'am Angelina kay Sir Alfred, Manang Tess. Sambit ni Carol habang inaalala ang maamo at makisig na muka ni Sir Alfred. Hindi niya makalimutan ang hugis oval nitong muka, matangos na ilong, malalim na mata at makapal na kilay. Hindi katulad ng ibang lalaki, linat-toned ang pangangatawan ni Alfred. Tama ka dyan, Carol, pero huwag kang masyadong lumalapit kay Sir Alfred. Napakasilosa niyang si Ma'am Angelina. Bahagyang napangiti si Carol. Wala naman siyang dapat ipagselos sa akin, Manang. Wala akong masamang intensyon kay Sir Alfred. At isa pa, hindi naman ako magugustuhan ni Sir.
Naku, katulong lang ako sa mansyon na to. Hindi naman ako si Cinderella para magustuhan ng Prince Charming. Hinawakan ni Manang Tess ang balikat ni Carol. Madalas, hindi sa panlabas na anyo ang batayan kung ba't minamahal tayo, iha. Sapat na kung anong nilalaman ng puso. Ngumiti lamang si Carol dahil sa sinabi ni Manang. Pagkatapos magluto ng matanda, inihanda ni Carol ang mesa upang makakain na ang kanyang mga amo. Nang mahanda niya ito, tumungo siya sa kwarto ng dalawa upang tawagin sila. Bahagyang nakabukas ang pinto, kaya naman sumilip siya. Tumambad sa kanya ang mainit na eksena ng mag-asawa. Nakatayo sila malapit sa pintuan at naghahalikan. "Diyos ko po!" Bulyaw ni Carol dahil sa gulat. Mabilis namang kumuha ng kumot si Angelina at napatalikod lang si Alfred. "Anong ginagawa mo rito?" Sigaw ni Angelina. Hindi makatingin si Carol sa mga mata ng kanyang amo. "Sorry po, sasabihin ko lang sana na handa na po ang hapunan." "Hay nako, namumuro ka na talaga sa akin." Gigil na gigil si Angelina habang nagsusuot ng damit. "Sige na Carol, bumaba ka na. Susunod na lang kami ni Angelina." Patuloy na naging mahinahon si Alfred. Mabilis na bumaba si Carol at hindi niya pa rin makalimutan ang mainit na eksena ng kanyang mga amo. Habang kumakain sina Alfred at Angelina, nakayuko lang si Carol. Kumakalam ang kanyang tiyan dahil sa hindi pa siya kumakain. "Carol, sumabay ka na sa amin," sabi ni Alfred sa katulong na nakatayo lamang at naghihintay ng iuutos sa kanya. "Hindi na po Sir Alfred, busog na po ako," sambit ni Carol nang biglang tumunog ang kanyang tiyan. Napayuko na lamang siya dahil sa hiya. Humalakhak ng malakas si Alfred at napatingin ng masama sa kanya si Angelina. "It's not appropriate to let her eat with us, love. Remember, maid lang siya rito." Tumaas ang kilay ni Angelina at inirapan si Carol. "Ano ka ba, love? Lumaki ako na kasama ang mga katulong na kumakain sa hapagkainan. That was how my parents brought me up." Naging seryoso ang mukha ni Alfred. "Kung gusto mo siyang makasamang kumain, ikaw ang bahala. But I won't eat with her." Bulyaw ni Angelina, sabay lapag ng kanyang kutsara at tinidor. Padabog itong umakyat ng hagdan at dumiretso sa kwarto nila ni Alfred. "Naku, Sir Alfred, nagalit po si Ma'am." May kaba sa boses ni Carol dahil baka mapagalitan siya ng kanyang among lalaki. Ngunit nanatili itong kalmado. "Carol, tawagin mo si Manang Tess. Sabay-sabay na tayong kumain para naman makapagpahinga na kayong dalawa." Utos ni Alfred. Agad namang sinundo ng dalaga si Manang Tess na naguguluhan pa sa mga nangyayari. Sir Alfred, pinatawag niyo raw po ako," sabi ni Carol. "May problema po ba sa luto ko? Hindi po ba nagustuhan ni Ma'am Angelina?" Tanong ng matanda. "It's great as always, Manang. Sabayan niyo na ako ni Carol sa pagkain. Nag-walk out yung misis kong maldita." Bahagyang umiti si Alfred. Nagtingin na naman si Carol at si Tess. Nagtutulakan kung sino ang unang upo sa hapagkainan. Dahil mas bata, nauna na si Carol na umupo. "Ang sabi sa akin ni Nanay Ising ay balak mong tapusin ang pag-aaral mo, Carol," sabi ni Alfred. Muntik namang mabulunan si Carol dahil hindi niya aakalain na kinuwento ng kanyang tiyahin na si Nanay Ising ang patungkol sa kanyang plano. Opo sir," sagot ng dalaga. "Ano ba ang course mo dati? Bakit hindi mo natapos?" Pag-uusisa ni Alfred. Secondary education po ang tinapos ko, sir. Pangarap ko ang maging teacher. Kaso, nung na-stroke si tatay, kailangan kong huminto. Yung kinikita lang niya kasi sa pagsasaka ang inaasahan namin. Naging katulong rin po ako doon sa probinsya namin. Kaso, sabi nga po ni Tia Ising, mas maganda raw ang oportunidad dito sa syudad. Makakaipon daw ako para makapagpatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo. Kwento ni Carol sa amo. "Buti na nga lang at pumayag kang magtrabaho dito sa amin, Carol. Ito kasing si Manang Tess ay stay out. Madalas, hating gabi na rin ako nakakauwi kaya mas makabubuti kay Angelina kung meron siyang kasama." "Ako nga po ang dapat magpasalamat sa inyo, sir. Kahit na hindi niyo po ako lubos na kilala, hinayaan niyo ako magtrabaho dito sa mansyon." Hindi na itago ni Carol ang mga ngiti sa labi niya dahil sa mga sinabi ng kanyang amo. "Nakikita ko naman sa mga mata mo na mabuti kang tao, Carol. Mauuna na ako sa inyo ni Manang Tess, ha? Tapos na rin akong kumain at gusto ko nang magpahinga.
sabi ni Alfred. Maraming salamat Sir Alfred. Ani Manang, tumayo ang kanilang amo at tumakyat na ito sa kwarto. Nasaan ang misis niya? Bulong ni Manang Tess kay Carol. Naku, nag-walk out po Manang. Nagalit dahil pinapasabay ako ni Sir Alfred kumain sa kanila. Sagot ni Carol habang nilalantakan ng fried chicken. Napaismid naman si Manang. Bruha talaga yung babae na yan. Buti na lang maaga ang uwi ni Sir Alfred, kundi pag-iinitan ka talaga nun. Hayaan mo na siya Manang. Enjoy na lang natin ang hapunan, sabi ni Carol. Dahil sa sandamukal na fried chicken na kinain ni Carol, namilipit siya sa sakit ng tiyan niya. Matagal na siyang hindi nakakakain ng fried chicken, kaya naman natakam siya. Halos basang-basa ang likod niya ng pawis. Nagdesisyon si Carol na lumabas ng kwarto upang maghanap ng gamot sa sakit ng tiyan sa kusina. Nakita niya si Alfred na nakapadyama, umiinom ng tubig. O Carol, bakit gising ka pa? Tanong ni Alfred, may pagtataka sa kanyang muka. Napahawak naman si Carol sa tiyan niya. Naghahanap po ako ng gamot sir, hindi ako natunawan sa kinain ko kanina. Meron ako mga gamot doon sa kwarto, teka at kukuhanan kita. Bago pa mapigilan ni Carol si Alfred, umakyat na ito. Napaupo na lamang si Carol dahil sa pamimilipit ng tiyan. Agad namang bumalik si Alfred. Kumuha ng tubig ang lalaki at pinainom si Carol ng gamot. Mamaya, ayos na rin ang pakiramdam mo, sabi ni Alfred. Maraming salamat sir, pasensya na po kayo at kayo pa ang nag-asikaso sa akin. Sabi ni Carol na nanatiling nakayuko, nahihiya na tumingin sa kanyang amo. Okay lang Carol, simpleng bagay lang naman to. Sagot ni Alfred na umupo sa tabi niya. Bakit po pala gising pa kayo sir? Nagugutom po ba kayo? Gusto niyo bang ipaghanda ko kayo ng makakain? Sinubukang tumayo ni Carol kahit masakit ang kanyang tiyan para maasikaso ang amo. Wag na Carol, maupo ka lang dyan para mawala ang sakit ng tiyan mo. Nauhaw lang ako kaya uminom ako ng tubig. Madalas kasi ako mag-insomnia kaya gising pa rin ako hanggang ngayon. Gusto niyo po bang ipagtimpla ko kayo ng gatas Sir Alfred? Yun po talaga ang kadalasang iniinom para makatulog ng maayos, sabi po sa akin ng nanay ko. Napangiti si Alfred. Sige Carol, susubukan ko kung makakatulong ang gatas para makatulog na ako. Ipinagtimpla ni Carol si Alfred ng gatas. Habang umiinom ang lalaki, pinagmamasdan niya ito. Sa bawat paglagok nito ay siya ring paggalaw ng Adam's apple ng amo. Napalunok rin si Carol habang napako ang kanyang mga mata kay Alfred. May kung anong kilig siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Sinabayan pa ito ng hindi mapigilang tuwa dahil kahit papaano nakakausap niya ang amo. Hindi niya akalain na sa yaman at kisig ni Alfred, meron itong mabuting puso. Nang matapos si Alfred sa pag-inom ng gatas, inilapag niya ang baso sa mesa. Susubukan kong matulog Carol. Sana umepekto ito, sambit ni Alfred. Sana nga po Sir Alfred. Good night po sa inyo. Good night rin Carol. Dahil sa gamot na ibinigay ni Alfred, nawala ang kirot sa tiyan ni Carol. Nakatulog siya ng mahimbing. Kinaumagahan, maaga pang nagising si Carol para magdilig ng halaman at magwalis sa palibot ng mansyon. Pakanta-kanta pa ang dalaga. Hindi na malaya ni Carol na nasa likod niya na pala si Alfred. Aba, mukhang maganda ang gising mo ah. Tumala ba yung gamot na binigay ko sa iyo kagabi? Nagulat si Carol sa presensya ni Alfred. Nandyan pala kayo Sir Alfred. Napahawak si Carol sa dibdib niya dahil sa gulat. Napangiti naman si Alfred. Oo, salamat nga pala sa pagtimpla ng gatas sa akin. Naging maayos ang pagtulog ko. Mabuti kung ganun sir. Hayaan niyo po, gabi-gabi ko kayong ipagtitimpla ng gatas para maging maganda po ang pagtulog ninyo. Napansin ni Carol na nakabihis na ang kanyang amo. Nakasuot ito ng suit, pants at necktie. Aalis na po ba kayo Sir Alfred? Gusto niyo po bang ipagluto ko kayo ng agahan? Saglit lang naman po yun. Wag na Carol, doon na lang ako sa opisina magbe-breakfast. Si Angelina na lang ang ipaghanda niyo ng agahan ni Manang Tess. Sige po Sir Alfred. Nakaramdam ng konting pag-aalala si Carol sa amo niya dahil papasok ito sa trabaho na hindi man lang nakapag-agahan. Naniniwala na siya kay Manang Tess na workaholic nga si Alfred. Hinihintay ko lang si Cardo para makaalis na ako, sabi ni Alfred. Cardo? Sino po siya, sir? Dahil bago pa lamang,
Hindi pa nakikilala ni Carol si Cardo. May sakit siya nakaraang linggo, kaya't hindi pa kayo nagkakakilala. Driver dito sa mansyon si Cardo. Halos 3 taon na rin siyang nagtatrabaho dito. Habang nagkukwento si Alfred, dumating si Cardo. Sa unang tingin pa lang ni Carol, napansin niya na ang brusko at matipunong pangangatawan ng lalaki. Halatang halata ang kanyang malalaking biceps at dibdib. Ngunit matapang ang mukha ni Cardo. Kaya naman, nakaramdam ng konting pangamba si Carol sa kanya. Cardo, ito pala si Carol, ang bagong katulong dito sa mansyon. Pakilala ni Alfred sa dalaga. Hi Carol, ang ganda mo naman. Pagbati ni Cardo sa dalaga, ngumiti lang si Carol. Nga pala, sa susunod magsabi ka kung mag-a-absent ka Cardo. Marami akong meeting sa transaksyon araw-araw. Mahalaga para sa akin na may driver. Paalala ni Alfred. Opo Sir Alfred, sagot ni Cardo. Pagtalikod ni Alfred, nakita ni Carol ang mga nangangalit na mga mata ni Cardo na nakatuon sa kanilang amo na si Alfred. Pansamantala itong ikinabahala ni Carol, ngunit agad nawala sa isip niya ang nakita nang tawagin siya ni Angelina. Carol, tumawag sa akin si Manang Tess. Hindi raw siya makakapasok ngayong araw. Sabi ni Angelina, bakas ang pagkairita sa mukha nito. Ako na lang po ang magluluto ng agahan ninyo, Ma'am Angelina. May gusto po ba kayong ipaluto? Tanong ni Carol sa amo niyang babae. No, luto lang ni Manang Tess ang kinakain ko. Bilhan mo na lang ako ng breakfast sa fast food. Oh, eto ang pera. Doon ka na lang din magagahan at mamalengke ka rin ng mga kailangan dito sa bahay. Sabi ni Angelina habang inaabot ang pera kay Carol. Sige po ma'am, mag-aasikaso lang po ako. Bilisan mo nang makaalis ka ng maaga. Utos ni Angelina. Mabilis na nag-aasikaso si Carol ng sarili para masunod ang utos ng kanyang amo. Bago siya umalis ng mansyon, napansin niya na nakabalik na si Cardo galing sa paghatid nito kay Alfred. Dumiretso siya sa sakayan ng jeep nang mapansin niya na naiwan ang kanyang wallet. Bumalik siya sa mansyon para kunin ang naiwang gamit. Papasok na siya ng kanyang kwarto nang makita niya sina Angelina at Cardo na naghahalikan sa sala. Namiss kita Cardo, hindi mo lang alam kung gaano ko kasabik sa'yo. Halos hinihingal na sambit ni Angelina habang hinahalikan ni Cardo ang kanyang leeg. Tinrangkaso ko kakautos ng asawa mo, sabi ni Cardo. Pagpasensyahan mo na yun. Halos tumirik ang mga mata ni Angelina dahil sa mga yapos at halik sa kanya ng driver. Kailan ka ba magiging akin, Angelina? Halos 2 taon na ako naghihintay na iwan mo yung asawa mo. Naging seryoso ang mukha ni Cardo at itinigil niya ang paghalik kay Angelina. Niyakap siya ni Angelina dahil napansin nito ang pagtatampo ng kabit. Di ba sabi ko naman sa'yo, hintayin mo lang. May properties lang na itatransfer ni Alfred sa pangalan ko. Pagkatapos nun, pwede ko na siyang hiwalayan. Lambing ni Angelina. O sige, pangako mo yan Bilisan mo na kasi para araw-araw na tayo magkasama. Sabi ni Cardo, sabay halik kay Angelina. Humahagik-gik naman si Angelina dahil sa paglalambing na ginagawa sa kanya ni Cardo. Mas minabuti namang umalis ni Carol bago pa malaman ng dalawa na nalaman niya ang pagtataksil nito. Bumigat ang loob ng katulong para sa kanyang among si Alfred. Ay, napakabuting tao ni Sir Alfred, tapos ganun lang ang gagawin sa kanya ng misis niya. Kawawa naman. Bulong ni Carol habang dahan-dahang isinara ang gate ng mansyon. Buong araw na malungkot si Carol dahil sa kanyang nalaman. Hindi niya alam kung sasabihin niya kay Alfred ang katotohanan o itatago na lamang. Dahil wala si Manang Tess nung gabing yun, minabuti ni na Alfred at Angelina na kumain na lamang sa labas. Dahil patuloy na nababagabag sa kanyang nalaman, minabuti ni Carol na maglinis na lang ng bahay. Habang nasa kusina siya, narinig niyang nagtatawanan sina Alfred at Angelina. Naaawa man siya kay Alfred, ayaw niya na siya ang maging dahilan na masira ang relasyon nito sa kanyang asawa. Napagdesisyonan niya na manahimik na lang at hayaan na ang amo mismo ang makadiskubre sa pagtataksil ng asawa. Habang nakaupo si Carol sa kusina at nagpapahinga, pumunta si Alfred. Mukhang masaya ito. Carol, pwede bang ipagtimpla mo ko ng gatas para naman makatulog ako kaagad? Sige po, Sir Alfred, sagot ni Carol. Mukhang matamlay ka, Carol. Masama ba ang pakiramdam mo? Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Alfred.
Naging mas mabigat ang dibdib ni Carol dahil sa awa na nararamdaman niya sa kanyang amo. Ayos lang po ako, sir. Mukhang masaya po kayo ngayong gabi ah. Meron po bang okasyon? Tanong ni Carol. Pinipilit niyang maging masaya para hindi mapansin ni Alfred ang lihim niyang tinatago. May mga nakita kasi kaming kaibigan ni Angelina. Naging masaya ang kwentuhan. Ani Alfred. Matagal na po ba kayong magkakilala ni Ma'am Angelina, sir? Hindi napigilan ni Carol ang magtanong sa amo. Gusto niyang maunawaan kung paano naaatim ni Angelina ang napakabuti nitong asawa. Halos 4 na taon pa lang kaming magkakilala. Kinuha siyang model ng company namin. Nagkamabutihan kami, niligawan ko siya at nagpakasal kami. Pagtapos magtimpla ng gatas ni Carol, inilapag niya ito sa mesa. Napakaswerte ni Ma'am Angelina dahil mahal na mahal niyo siya, sir. Sabi ni Carol habang nakatingin kay Alfred. Ayaw niya na makita ang lungkot sa mga mata ng kanyang amo. Para sa kanya, karapat-dapat ito sa tunay na pagmamahal. Bahagyang umiti si Alfred. Hindi masyado, Carol. Madalas akong wala sa tabi ni Angelina. Ang totoo niyan, marami akong pagkukulang sa kanya bilang asawa. Napabuntong hininga si Carol. Kung malalaman lang ni Alfred ang katotohanan, mababatid niya na si Angelina ang sinwerte sa kanilang dalawa. Matutulog na po ako, sir. Salamat sa gatas, Carol. Good night. Ngumiti sa kanya ang amo at naramdaman ni Carol na kumirot ang puso niya para kay Alfred. Kinaumagahan, tinulungan ni Carol si Manang Tess sa kusina. Napansin ng matanda na tahimik si Carol at malungkot. Nako iha, napagalitan ka na naman ba ni Ma'am Angelina? Ang lungkot-lungkot mo. Sabi ni Manang. Napatingin si Carol kay Manang Tess na iniisip niya kung maaari niya ba itong pagkatiwalaan sa kanyang nalaman. Ngunit kung may isang tao siyang lubos na mapagkakatiwalaan, alam niyang si Manang Tess yun. Manang, may nakita kasi ako kahapon. Bulong ni Carol. Napuno ng pagtataka ang mukha ni Manang. Ano naman yon, iha? Inutusan ako ni Ma'am Angelina na bumili ng agahan niya sa labas. Pati na rin mag-grocery ng mga kakailanganin dito sa mansyon. Paalis na ako kaso naiwan ko yung wallet ko kaya binalikan ko. Nakita ko sina Ma'am Angelina at Cardo na naglalampungan sa sala. Kwento ni Carol. May kaba sa puso niya dahil baka pagalitan siya ni Manang sa pag-uusyoso niya. Napahawak si Manang Tess sa noo niya. Naku, tama talaga si Nanay Ising. Ano po? Pagtataka ni Carol. Nahuli ni Nanay Ising sina Ma'am Angelina at si Cardo sa kwarto. Gumagawa ng kababalaghan. Sa takot na mahuli, kinumbinsi ni Angelina si Sir Alfred na paalisin si Nanay Ising. Kesyo matanda na at sakitin na raw. Dahil sa pag-aalala sa tiya mo, kinausap siya ni Sir Alfred na umalis na lang. Kwento ni Manang. Hindi nabanggit sa akin ni tiya yung tungkol dyan, Manang. Bakit hindi niya sinabi kay Sir Alfred ang totoo? May lungkot sa tinig ni Carol dahil sa sinapit ng kanyang tiya. Ayaw niya raw masira ang relasyon ng mag-asawa. Alam kasi ni Nanay Ising kung gaano kamahal ni Sir Alfred si Angelina kahit na sobrang maldita. Hindi ko ba alam kung anong gayuma ang ipinainom niya sa amo natin? Naiinis na sambit ni Manang. Ano bang gagawin ko, Manang? Dapat bang sabihin ko kay Sir ang totoo? Naawa na ako sa kanya. Pero sa kabilang banda, ayoko ding makasira ng relasyon tulad ng sabi ng tiya. Ani Carol habang gulong-gulo ang isipan. Hinawakan ni Manang Tess ang balikat ni Carol. Iha, sa ngayon, hayaan mo na lang ang kapalaran ng magbunyag ng katotohanan. Mahirap madamay, lalo pat ex-convict yang si Cardo at ganyan kasama si Angelina. Baka ikaw pa ang pag-initan nilang dalawa. Mas mabuting manahimik ka na lang muna. Payo ni Manang. Ex-convict? Anong kaso niya, Manang? Bakit pinayagan ni Sir Alfred na magtrabaho rito si Cardo kung may kaso pala siya? Pagtataka ni Carol. Napaupo si Manang, handang magkwento tungkol sa mga kasama nila sa mansyon. May kaso ng pagnanakaw yang si Cardo. Pagpasok niya dito sa mansyon, sobrang sipag niya at napakabait. Kaya naman kahit ex-convict siya, nagtiwala si Sir Alfred sa kanya. Kaso yun nga, hindi siya nanakawan ng gamit pero inahas naman ang asawa niya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng panggagalaiti si Carol. Ang kapal naman ng mukha ni Cardo, kinagat niya yung kamay na nagpapakain sa kanya.
Kapag nalaman ni Sir Alfred ang lahat ng pagtataksil nila ni Ma'am Angelina, mayayari talaga sila. Bulyaw ni Manang. Manang, baka marinig po tayo. Hinay-hinay po. Bulong ni Carol. Pasensya na iha. Nadala lang ako ng emosyon ko. Ipanalangin na lang natin na mahuli yung dalawang yan. Sabi ni Manang. Oo nga po, Manang. Ilang araw pa ang dumating at pinilit ni Carol na umarte na parang walang nalaman. Napadalas din ang pag-uutos sa kanya ni Angelina na umalis tuwing umaga lalo na pag wala si Alfred. Napapansin rin ng katulong ang mga panakaw na tingin ng kanyang babaeng amo at ng driver nito sa isa't isa. Tuwing gabi, lagi siyang inuutusan ni Alfred na ipagtimpla ito ng gatas. Ilang beses na tinangka ni Carol na sabihin ng nalalaman, ngunit pinangunahan pa rin siya ng takot. Isang gabi, kinatok ni Alfred sa kwarto si Carol. Sir, bakit po? May ipag-uutos po ba kayo? Tanong ni Carol sa kanyang amo. Mag-out of town ako bukas, Carol. Kailangang may iwan dito bukas ni Angelina. Pakisecure ang gate at ang mga pintuan. Huwag ka ring magpapapasok ng kahit na sino. Bili ni Alfred sa katulong. Ilang araw po kayong mawawala, Sir Alfred? Baka mga 2 araw. Sagot ng amo. Tumango lamang si Carol. Alam niyang susunggaban ni na Angelina at Cardo ang pagkakataon na ito upang magkita at maglampungan. Ngunit imbis na pigilan si Alfred sa pag-alis, nanatiling tikom ang bibig ni Carol. Kinabukasan, nang makabiyahe si Alfred, nakita agad ni Carol si Cardo sa mansyon. Oh, Cardo, anong ginagawa mo rito? Di ba't nasa out of town si Sir Alfred? Wala ka naman atang gagawin dito. Sita ni Carol. Napakamot ng ulo si Cardo. May inuutos kasi si Ma'am Angelina. Gising na ba siya? Natutulog pa siya. Sagot ni Carol. Pupuntahan ko na lang siya. Sabi ni Cardo. Paakyat na sana ang driver sa kwarto ni Angelina, ngunit hinarangan siya ni Carol. Binilin sa akin ni Sir Alfred na wag magpapapasok ng kung sino-sino dito sa loob ng mansyon habang wala siya. Giit ng katulong. Napangisi si Cardo. Aba, security guard ka ba rito, Carol? Sinabi ko na sa'yo, di ba? May inuutos si Ma'am Angelina sa akin. Padaanin mo na ako. Hintayin mo na lang siya, Cardo. O kaya balikan mo mamaya pagising niya. Sabi ni Carol. Nakita niya ang inis sa mukha ng driver. Ngunit wala itong nagawa, kundi ang umalis na lamang. Napabuntong hininga si Carol. Kung maaari, ayaw niya na may mangyari kay Angelina at kay Cardo. Gagawin niya ang lahat, wag lang nilang mapagtaksilan si Alfred habang ito'y nasa malayo. Akala ni Carol ay susuko na si Cardo at hindi natatangkaing bumalik pa, kaya naman natulog siya ng maaga. Ngunit ng hating gabi, nakarinig siya ng mahinang pagkatok sa pintuan ng mansyon. Dahan-dahan niya itong pinuntahan at nakita niya sina Angelina at Cardo na naghahalikan sa sala. Nagtago si Carol upang pakinggan ang pinag-uusapan ng dalawa. Umalis na tayong gabi, Angelina. Hindi ko na kayang mabuhay pa sa bawat araw na wala ka sa tabi ko. Sabi ni Cardo habang pinupuyos ng halikang balikat at leeg ni Angelina. Hindi pa pwede, Cardo. Kulang pang nakukuha ko kay Alfred. Wala pa sa kalahati ng yaman niyang nakapangalan sa akin. Sabi ni Angelina habang humahalinghing. Kung may balak siyang ipagkatiwala sa iyong yaman niya, dapat matagal na, Angelina. Pero hanggang ngayon wala pa rin. Di ba't may limpak-limpak na pera ang vault niya? Kunin natin at magtahanan tayo. Pumunta tayo sa malayong lugar kung saan hindi niya tayo makikita. Suhestyon ni Cardo. May plano ko. Paano kung palabasin natin na nanakawan ako rito sa mansyon para naman hindi tayo ang pagbintangan? Pag nasa sayo na ang pera, hintayin mo na ako at magtatanan tayo. Ani Angelina. Nanginig ang laman ni Carol dahil sa magkahalong galit at kaba. Nakita niya ang dalawa na umakyat sa kwarto upang isagawa ang kanilang mga plano. Sumunod si Carol at nakita niya na kinukuha ni Cardo ang milyong-milyong salapi sa loob ng vault ni Alfred. Nakatingin naman si Angelina. May ngiti sa labi nito. Paglabas nila ng kwarto, nagulat sila sa presensya ni Carol. Hindi ko hahayaang pagnakawan ninyo si Sir Alfred. Pilit na inagaw ni Carol ang bag na naglalaman ng pera. Ngunit naitulak siya ni Cardo sa hagdan. Nahulog ang katulong at nabagok ang ulo. Diyos ko, anong ginawa mo sa kanya, Cardo? Bakasang matinding takot sa mukha ni Angelina. Tara, umalis na tayo rito, Angelina. Baka sa'yo isisi ang nangyari dyan kay Carol.
Pawis na pawis si Cardo dahil sa matinding takot. Baka buhay pa siya, Cardo. Dalhin natin siya sa hospital. Sigaw ni Angelina. Mag-isip ka nga, Angelina. Mas pabor sa atin kung patay na siya. Pag nabuhay yan, siguradong sasabihin niya sa mga pulis ang tunay na nangyari. Na pinagtangkaan nating nakawan ng asawa mo, kaya umalis na tayo rito. Galit na sigaw ni Cardo. Walang nagawa si Angelina kundi ang sumama sa kalaguyo. Walang kaalam-alamang dalawa na uuwi si Alfred nung gabing yun dahil natapos agad ang meeting. Ipinahatid siya ng isa sa mga business partners nila patungong mansyon dahil hindi niya makontak ang driver na si Cardo. Subalit nung malapit na siya sa mansyon, nakita niyang paglabas ng isa sa kanyang mga sasakyan. Sa loob ay sina Cardo at Angelina. Saan kaya pupunta ang dalawang yun? Gabi na. Pagtataka ni Alfred, bumaba siya at napansin niya na bukas ang gate at pintuan ng mansyon. May naramdaman siyang kakaiba kaya dali-dali siyang pumasok. Tumambad sa kanya ang walang malay na si Carol. May dugo ang ulo nito at wala itong malay. Carol? Carol? Anong nangyayari dito? Ngunit kahit anong sigaw ni Alfred, nanatiling walang malay ang katulong. Hinanap ni Alfred ang susi ng sasakyan niya. Napansin niya na bukas ang vault sa kwarto at nawawala ang pera dito. Ngunit mas inalala ng lalaki ang pagsagip ng buhay sa kanyang katulong. Nang mahanap ang kanyang susi, kinarga niya si Carol at isinakay sa kotse. Humaharurot sa pagmamaneho si Alfred hanggang makarating sa hospital. Sa emergency room ng hospital, sinalubong agad si Alfred ng mga nurse at doktor. Agad na dinala si Carol sa operating room. Namumutla na ito't halos hindi na gumagalaw. Nanginginig ang kamay ni Alfred habang pinapanood ang mabilisang pagkilos ng mga doktor. Hindi siya mapakali. Makalipas ang mahigit 2 oras, lumabas ang doktor. Tumayo agad si Alfred. Dok, kamusta si Carol? Anong kalagayan niya? Tanong ng lalaki. Huminga ng malalim ang doktor at tumango. Buti na lang at nadala ninyo siya kaagad, sir. Kung naantala pa kahit konti, baka pumanaw na siya. Malalim ang sugat sa ulo at nawalan siya ng maraming dugo. Sa ngayon, ligtas na siya, pero kailangan niyang mamahinga at dumaan sa masusing obserbasyon. Parang nabunutan ng tinik si Alfred dahil ligtas na ang buhay ng katulong. Tumawag siya sa mga pulis para iulat ang nangyari sa mansyon. Pinuntahan siya ng mga ito habang nasa hospital siya, naghihintay na magising si Carol. Sir, ayon sa naging investigasyon namin, mukhang kasangkot ang driver mo sa naganap na pagnanakaw sa mansyon. May mga fingerprints ho siya sa vault, sabi ng pulis. May kinalaman ba ang asawa ko sa krimen? Magkasabwat ba sila ni Cardo? Tanong ni Alfred. Matagal niya nang pinaghihinalaan na may relasyon ng dalawa, ngunit ipinaggibit balikat niya lamang ito dahil sa lubos niyang pinagkakatiwalaan si Angelina. Tumango ang pulis. Mukhang ganun nga, sir. Ayon sa nakalap naming CCTV footage, si Mrs. Monteverde pa mismo ang nagpapasok kay Cardo sa mansyon. Sabay din silang lumabas. Dala-dala ang bag na sa tingin namin, pinaglagyan nila ng salapi. Walang iya talagang Cardo na yan. Pagkatapos kong pagkatiwalaan, pagnanakawan pa ako. Pati asawa ko inahas pa. Galit na sigaw ni Alfred. Huwag kayong mag-alala, sir. Sisiguraduhin namin na mahuli agad ang ulupong na yon, sabi ng pulis kay Alfred. Dumating naman ang nurse, dala ang magandang balita kay Alfred. Sir, gising na po si Miss Reyes. Hinahanap na po kayo. Mabilis na tumungo si Alfred kay Carol upang makita ang kalagayan nito. Nakaupo ang dalaga at tila malalim ang iniisip. Carol? Sigaw ni Alfred. Napatingin si Carol kay Alfred. May bakas ng pagkalito at pagtataka sa mukha nito. Alfred? Sino si Carol? Tanong ng katulong. Bakit ako nandito? Anong nangyari sa akin? Hindi naman maunawaan ni Alfred ang mga nangyayari. Di ba't dapat nasa out of town ka ngayon, love? Bakit nandito ka? Na-cancel ba ang meeting nyo? Tanong ni Carol. Lumapit si Alfred kay Carol at hinawakan niya ang balikat nito. Carol, ano bang nangyari sa'yo? Bakit mo ba ako tinatawag na Carol, Alfred? Ako si Angelina, ang asawa mo. Nakalimutan mo ba? Nanggilid ang mga luha ni Carol. Gulong-gulo naman si Alfred sa nangyayari. Nurse, pwede bang pakitawag si Doc? May kakaiba sa pasyente, baka dahil sa pagkabagok niya. Utos ni Alfred. Tumango ang nurse at umalis upang sunduin ang doktor. Napaupo si Alfred at tinitigan si Carol.
Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag dito na hindi siya si Angelina. Siya si Carol, ang katulong sa mansyon niya. Dumating ang doktor at inutusan nito si Alfred na lumabas pansamantala upang matignan niya ang kondisyon ni Carol. Maya-maya, lumabas na ang doktor. Sir, mukhang nakakaranas si Miss Reyes ng general dissociative amnesia dahil sa nangyari sa kanya. Paliwanag ng doktor. Amnesia? Ibig sabihin ba nito na wala ang alaala niya, Dok? Tanong ni Alfred. Tumangwa ang doktor. Yes, sir. And I'm afraid that it's more than that. Dahil sa trauma na wala ang sense of identity ni Mrs. Reyes at akala niya siya si Mrs. Monteverde na asawa mo. Nag-alala si Alfred sa kalagayan ni Carol. Pwede pa ba siyang gumaling, Dok? Oo, sir. But it will take time. As of now, dapat hindi siya ma-stress, lalo para maging mabilis ang pag-recover ng memorya niya. Mas makakabuti kung hayaan niyo muna siyang maging Mrs. Monteverde hanggang maalala niya kung sino talaga siya para maiwasan ang pagkalito at pagkagulo ng isip niya. Saad ng doktor. Nang makabalik si Alfred sa kwarto kung nasaan si Carol, agad itong sinalubong ng ngiti ng dalaga. Love, ano raw ang sabi ng doktor? Pwede na ba tayo makauwi sa mansyon? Kailangan mo lang magpahinga ng ilang araw. Pagkatapos nun makakauwi na tayo. Pinilit ng umiti ni Alfred. Alam niyang mabuting tao si Carol, ngunit hindi niya inakala na kailangan niyang magpanggap bilang asawa nito. Kahit na pinagtaksilan siya ni Angelina, hindi niya maipagkakaila na mahal niya pa rin ito. At isa pa, ayaw niyang pagsamantalahan ang kalagayan ni Carol. Habang natutulog si Carol, tumawag si Alfred sa kanyang sekretarya. Denise, may emergency ako. Please cancel all my meetings this week. Baka next week pa ako makabalik sa opisina. Yes, sir. Sagot ni Denise sa kabilang linya. Dahil na rin sa pagod, hindi na malaya ni Alfred na siya ay makaidlip. Naramdaman niya na may humawi ng kanyang buhok. Pagmulat ng mata niya ay si Carol. May kailangan ka ba, Love? Tanong ni Alfred na muntik nang makalimutan ang sitwasyon ng kaharap niya. Pasensya na't nagising kita, love. Gusto ko lang sanang itanong kung bakit nandito ako sa hospital. Ano ba talagang nangyari sa akin? Sabi ni Carol. You had a car accident, but don't worry, okay ka na. Sagot naman ni Alfred. Kaya naman pala nagkasugat ako sa ulo. Siya nga pala, kumain ka na ba, love? Pwede ka namang umuwi sa mansyon. Balikan mo na lang ako pag hindi ka na busy. May mga nurse naman na pwede kong pakisuyuan habang wala ka. Ani Carol. Hinawakan ni Alfred ang kamay ni Carol. Huwag mo kong alalahanin. Ayos lang ako. Sa ngayon magpahinga ka para gumaling ka na at makauwi na tayo sa mansyon. Hayaan mo, pag uwi natin sa mansyon, babawi ako sa iyo, love. Sabi ni Carol. Napangiti naman si Alfred. Sa tagal nila ni Angelina ni minsan ay hindi siya nito inasikaso. Nasanay ang asawa niya na siya ang laging inaasikaso at inuuna. Pero iba si Carol. Nung una niya palang itong nakilala, alam niya na mabuti itong tao at may puso ito na handang magsakripisyo at umunawa. Pagkalipas ng ilang araw, umuwi na sina Carol at Alfred sa mansyon. Masaya naman si Manang Tess na makita si Carol. Ngunit bago pa man sila makauwi, ipinaliwanag ni Alfred ang kalagayan ni Carol. Hello, Manang Tess. Masayang bati ni Carol sa matanda. Hello, Ma'am Angelina. Sagot ni Manang. Tara na sa taas, love, para makapagpahinga ka na. Sabi ni Alfred. Umakyat sila sa taas. Ikinagulat naman ni Alfred nang biglang maghubad ng damit si Carol sa harap niya. Teka, what are you doing? Agad na tumalikod si Alfred para hindi makita ang katawan ni Carol. Ano ka ba, love? Maliligo lang ako. Para namang first time mo ko nakita na nakahubad. Gusto mo bang sumabay maligo? Yaya ng dalaga. Nanatiling nakatalikod si Alfred. No, mauna ka na, love. May mga gagawin lang ako sa ibaba. Nagulat ang lalaki nang niyakap siya mula sa likod ni Carol. Tara na, love. Huwag ka na magpakipot. Alam kong gusto mo rin nito. Ramdam ni Alfred ang init ng katawan ni Carol na dumampi sa kanya. Ngunit inalis niya ang pagkakayakap nito sa kanya. Sa susunod na lang, love. Pag magaling na yung sugat mo sa ulo. Mabilis na lumabas si Alfred sa kwarto. Sumimangot naman si Carol. Anong problema nun? Sir Alfred, namumula kayo. Okay lang po ba kayo?
Sabi ni Manang pagkababa ng lalaki sa kusina para uminom ng tubig. Mabilis ang bawat paglagok nito ng tubig para patayin ang init ng pagnanasa na nararamdaman niya para sa katulong. Wala Manang. Pupunta muna ako sa opisina, Manang. Kailangan ko ring asikasuhin ang annulment kay Angelina. Nakita ni Manang Tess ang lungkot sa mukha ni Alfred nang banggitin niyang patungkol sa annulment, ngunit pinili ng matandang cook na manahimik na lamang. Pagbalik ni Alfred sa kwarto, nakabihis na si Carol at nakahiga sa kama. Hinawi ng lalaki ang buhok ni Carol at tinitigan niya ang maamong mukha ni Carol. Hindi tulad ni Angelina, napaka-inosente ng kanyang katulong. Nakaramdam ng awa si Alfred dahil sa kalagayan ng babae. Binalot niya ito ng kumot at nilagyan ng una ng ulo para makapagpahinga ng maayos. Habang nasa opisina si Alfred, tanging si Carol lamang ang nasa isip niya. Nag-aalala siya sa kalagayan nito, kaya naman tinawagan niya si Manang. Manang, kamusta na si Carol? Nananghalian na ba siya? Tanong ni Alfred sa matanda. Opo, Sir Alfred, pero pagtapos niyang mananghalian, umakyat na siya ng kwarto. Parang masakit pa rin po ang ulo niya dahil sa pagkakabagok. Sagot ni Manang. Uwi na lang ako dyan, Manang Tess. Mukhang kailangan ng mag-alaga sa kanya. Hindi mapakali si Alfred dahil sa pag-aalala sa katulong. Huwag kang mag-alala, Sir Alfred. I-check ko ang kalagayan ni Carol. Hindi mo na po kailangan pang umuwi. Kung magkaroon man ng emergency, tatawag agad ako sa inyo. Pagtitiyak ni Manang. O sige, Manang. Hindi na ako magpapagabi sa trabaho para naman may kasama si Carol dyan. Ayokong hayaan siyang mag-isa pagkatapos ng nangyari. Laking pasasalamat ni Alfred dahil nandiyan si Manang Tess na lubos niyang maaasahan at mapagkakatiwalaan. Pag-uwi ni Alfred, nakita niya na si Manang Tess na naghihintay sa kanya. Natutulog pa rin ba si Carol, Manang Tess? Opo, Sir Alfred. Nung sinilip ko siya para yayaing magmerienda, nakita ko siyang mahimbing ang pagkakatulog. Siguro'y masakit pa rin talaga ang ulo ng batang yun. Kawawa naman. May lungkot sa mga mata ni Manang. Kahit bago pa lamang silang nagkakilala ni Carol, itinuring niya na ito na parang isang anak. Hindi naman mapigilan ni Alfred na makonsensya. Nakikita ko pa rin sa mga mata niya ang pagkalito sa kalagayan niya, Manang. Gusto ko mang sabihin at ipagtapat sa kanya kung sino siya. In-advise naman ng doktor na hayaan na lang kusang bumalik ang alaala ni Carol. Baka magdulot pa ng matinding stress kapag ipinilit nating ipaunawa sa kanya ang totoong pagkatao niya. Mabuti na nga lang at napakatyaga mo sa kanya, Sir Alfred. Kahit ganyan ang kalagayan ni Carol, hindi mo siya pinababayaan. Sabi ni Manang. Nang makaalis si Manang, umakyat si Alfred para tignan kung gising na si Carol. Narinig ng dalaga ang pagbukas ng pinto, kaya naman naalimpungatan ito at nagising. Love, nandiyan ka na pala. Napahaba ang tulog ko, pasensya na. Umupo si Carol sa gilid ng kama. Kamusta na ang pakiramdam mo? Nakapagpahinga ka ba ng maayos? Tanong ni Alfred habang hinuhubad ang kanyang damit. Pumunta si Carol sa closet at hinanapan si Alfred ng damit pamalit. Nabawasan ang sakit ng ulo ko, love. Gusto mo bang mag-shower muna? Bababa muna ako para maipaghanda ka ng merienda. Bago pa mapigilan ni Alfred si Carol, nakababa na ito sa kusina. Napansin din ng lalaki na napakalinis ng kwarto. Kahit na akala ni Carol na siya si Mrs. Monteverde, hindi nagbago ang tunay niyang pagkatao. Siya pa rin si Carol na malinis sa paligid at mahilig mag-asikaso. Pagbaba ni Alfred, mayroon itong juice at sandwich sa mesa. Love, kain ka na. Sigurado ko napagod ka sa trabaho. Masayang sambit ni Carol habang pinapaupo si Alfred. Nagulat ang lalaki nang bigla na lamang minasahe ng katulong ang kanyang balikat. Kamusta ang araw sa opisina, love? Napainom ng juice si Alfred dahil sa ginagawa ni Carol sa kanyang balikat. Mainit at magaan ang kamay ng katulong. Ayos naman, katulad ng ibang mga araw, busy. Patuloy na minasahe ni Carol ang likod at ang mga braso ni Alfred. Naku, kahit gaano ka ka-busy, huwag mong abusuhin ang katawan mo, love. Mamaya ipagtitimpla kita ng gatas para naman makatulog ka ng maaga. Nagulat si Alfred. Gatas? Huminto si Carol at napaisip ng malalim. May nagsabi kasi sa akin na maganda raw ang gatas para maging mahimbing ang pagtulog. Sino na nga ang nagsabi sa akin nun? Hindi ko maalala. Subukan mong alalahanin, love. Sinong nagsabi sa'yo nun?
Panghihikayat ni Alfred para matulungan ang katulong na maibalik ang alaala nito. Napahawak si Carol sa noo niya. Hindi ko maalala, love. Sumasakit ang ulo ko kakaisip. Pinaupo ni Alfred si Carol. Huwag mo nang piliting alalahanin, love. Baka sa mga sumunod na araw maalala mo na. Hinawakan ni Carol ang kamay ni Alfred. May pag-aalala sa mukha nito. May mga bagay ako na hindi maalala, love. Sa tuwing iniisip ko, parang binibiyak yung ulo ko sa sobrang sakit. Marahang pinisil ni Alfred ang kamay ni Carol. Dahil yan sa aksidente, love. Sa ngayon, huwag ka na munang masyadong nag-iisip. Makakasama yan sa'yo. Dumating ang gabi at halos hindi kumikibo si Alfred. Tila may malalim itong iniisip. Nag-shower naman ito para maging presko ang kanyang pagtulog. Paglabas niya ng banyo, may daladalang isang baso ng gatas si Carol. Love, inumin mo to ha, magsha-shower lang ako. Tumango lamang si Alfred at sinunod ang bilin sa kanya ng dalaga. Halos mabuga ng lalaki ang gatas na iniinom niya nang lumabas si Carol sa banyo. Basa ang buhok nito at tanging ang puting tuwalya lamang ang tumatabon sa katawan nito. Love, gusto mo bang angkinin ako ngayong gabi? Nahihiyang tanong ni Carol. Bago pa tuluyang mawala sa katinoan, kinuha ni Alfred ang bathrobe at isinuot sa dalaga. Bawal pa, love eh. Sabi ng doktor, baka mayugyug daw ang utak mo at mabinat ka. Matulog na tayo, love. Maaga pa akong pupunta sa opisina bukas. Pagtalikod ni Alfred, niyakap siya ni Carol. Ayaw mo na ba sa akin, love? Napabuntong hininga si Alfred at humarap siya kay Carol. Hindi pa ito ang tamang panahon para gawin to. Magpagaling ka muna, love. Para pag magaling ka na, tsaka mo na ako yayain ulit. Pangako hindi na kita tatanggihan pa. Pangako yan ha? Paglalambing ni Carol. Oo, love. Ani Alfred. Nakatulog agad si Alfred, ngunit nanatiling gising si Carol. Nagtataka sa panlalamig ng asawa sa kanya. Hindi niya maalala kung may pinag-awayan ba sila bago siya na aksidente. Ngunit naging desidido siya na ibalik ang init ng pagmamahal sa kanya nang inaakala niyang mister. Maaga pang nagising si Carol upang mag-asikaso sa mansyon. Habang nagdidilig ng mga halaman, naalala niya ang gabi-gabing pag-iwas sa kanya ni Alfred. Napapansin niya na pinapauna siya nitong matulog. Madalas itong pumupunta sa balkonahe para uminom ng alak. Paggising niya naman sa umaga, nakaalis na ito patungong opisina. Buti pa kayong mga halaman, araw-araw na didiligan. Pero ako simula nang maaksidente, sobra pa sa lahat at tuyot na gulay. Ani Carol, hindi niya alam na nasa likod niya lang si Alfred. Anong tuyot na gulay? Nakangising tanong ng lalaki. Yung tanim kong pechay, nalanta na ata dahil kinulang sa dilig. Palusot ni Carol. Nga pala, love, di ba't Sabado ngayon? Bakit nakabihis ka? Pupunta ka ba sa opisina? Oo, love. Marami kasi akong kailangang asikasuhin. Sagot ni Alfred. Binitiwan ni Carol ang hawak na water hose at hinawakan ng necktie ng lalaki. Ayaw mo bang umabsent muna? Lagi ka nalang wala dito sa mansyon. Wala ka ng panahon para sa akin. Namimiss na kita. Gustuhin ko mang magpahinga pero sobrang busy pa ngayon, love. Mauna na ako ha. Uuwi rin ako ng maaga. Paalam ni Alfred. Sumimangot naman si Carol. O sige, mag-iingat ka, love. Ngumiti lang si Alfred at tumalis na. Tumungo naman si Carol sa kusina na tila pinagbagsakan ng langit at lupa. Carol, Ma'am Angelina, anong problema at mukhang malungkot ka? Tanong ni Manang Tess habang naghahanda ng agahan. Si Alfred kasi, Manang, nanlalamig siya sa akin. Simula nung maaksidente ako, hindi man lang nangalabit. Halos sinuot ko na lahat ng lingerie sa closet ko, hindi man lang naakit sa akin. Isang buwan ng ganito, naiinis na ako. Reklamo ni Carol. Napangiti si Manang. Baka naman marami lang siyang iniisip kaya wala sa mood. Yun nga ang napansin ko sa kanya. Gabi-gabi umiinom siyang mag-isa. Hindi niya naman sinasabi sa akin kung anong problema niya. Sabi ni Carol, kung anumang pinagdadaanan niya ngayon, samahan mo lang siya. Siguradong kailangan niya ng makakasama. Payo ni Manang. Dahil sa sinabi ni Manang, nagkaroon ng ideya si Carol kung paano maakit ang kanyang asawa. Nang sumapit ang gabi, hindi agad siya natulog. Pinuntahan niya sa balkonahe si Alfred. Hawak-hawak ang isang bote ng beer.
Oh, bakit hindi ka pa natulog? Tanong ni Alfred sa kanya. Gusto kasi kita samahang uminom. Umupo si Carol sa tabi ni Alfred. Nakatingin lang silang dalawa sa kalangitan na punong-puno ng bituin. Sige, ikaw ang bahala. Basta, hinay-hinay lang sa pag-inom. Paalala ni Alfred. Pagdating sa alak, malakas uminom si Angelina dahil party girl ang kanyang asawa bago niya pa ito nakilala. Ngunit hindi siya sigurado kung umiinom ng alak si Carol. Hindi ako madaling malasing, love. Kahit buong umaga pa tayong tumagay, kayang-kaya ko yan. Sabi ni Carol, sabay kagat ng takip ng beer. Nakampante naman si Alfred dahil mukhang umiinom naman ng babae. O sige, sabayan mo ko sa pag-inom, love. Nakangiting sambit ni Alfred. Simula nang sumama ang asawa niya kay Cardo, hindi niya mapigilang makaramdam ng sakit. Kaya naman, dinadaan niya na lang lahat sa pag-inom ng alak, baka sakaling mabawasan ng lungkot na nararamdaman niya. Love, ano bang problema? Bakit parang ang lungkot-lungkot mo? Asawa mo ko, huwag kang mahiyang sabihin sa akin ang problema mo. Sabi ni Carol, sabay lagok ng alak. Napangiwi siya dahil sa pait. Sobrang pait naman ito, bulong niya. May mga bagay akong iniisip, love. Huwag mo kong alalahanin. Sagot ni Alfred na nanatiling tikom ang bibig sa tunay na nararamdaman niya. Bakit ba ganyan ka? Pakiramdam ko hindi asawa ang turing mo sa akin. Dahil sa pagtatampo, napalagok ng marami si Carol. Dahan-dahan lang. Huwag mong gawing soft drinks yung beer. Baka malasing ka. Sabi ni Alfred habang inaagaw ang bote ng beer na hawak ni Carol. Kahit na medyo nahihilo na, hinawi ng babae ang kamay ni Alfred. Plano niya na samahan si Alfred sa pag-inom at pag nalasing ito, baka bumigay na sa kanya. Ngunit nakakalahati pa lang ni Carol ang maliit na bote, nagsimula nang umikot ang mundo niya. Hayaan mo lang akong uminom, love. Hindi pa ako lasing. Natawa naman si Alfred sa mukha ng babaeng nasa harap niya. Namumula na ang pisngi ni Carol at pagewang-gewang na ang kilos. Naku, hindi ka pala umiinom, sabi ni Alfred. Anong hindi? Umiinom ako. Gusto mo pati yung beer mo ubusin ko eh. Sigaw ni Carol habang patuloy sa pag-inom ng alak. Tama na yan. Matagumpay namang nakuha ni Alfred ang bote ng beer na halos naubos na kakalagok ni Carol. Tumayo si Carol at hinarap si Alfred. Love, ano bang problema? Bakit hindi mo ko sinisipingan? Pangit na ba ako? May iba ka na ba? Lumabas ang emosyon ni Carol. Inalalayan ni Alfred si Carol dahil tila matutumba ito. Hindi sa ganun, love. Matulog ka na, lasing ka na eh. Umupo ulit si Carol at nagmatigas. Hindi ako matutulog hanggat walang nangyayari sa atin ngayong gabi. Ngunit wala pang isang minuto. Sumandig na siya sa mesa at humilik. Napangiti na lamang si Alfred habang pinagmamasdan si Carol na tila batang natutulog. Kinaraga niya ang babae at dinala sa kwarto nila. Dahil sa tama ng alak, tila handa na siya na may mangyari sa kanila. Sinubukan niyang gisingin si Carol. Love, gawin na natin ngayong gabi, handa na ako. Unti-unting minulat ni Carol ang mga mata. Matagal ko na tong hinihintay, love. Hahalikan na sana siya ni Alfred nang mapatakbo si Carol sa banyo at sumuka. Dahil sa kalasingan ng dalaga, walang nagawa si Alfred kundi hayaan itong magpahinga. Niyakap niya si Carol ng mahigpit at hinalikan ng noo nito. Salamat at nandito ka sa tabi ko, Carol. Habang tumatagal na magkasama silang dalawa, unti-unti ring nahulog ang loob ni Alfred sa katulong. Walang araw na hindi siya inasikaso nito. Patuloy pa rin siya sa pag-iwas na may mangyari sa kanila. Ngunit hindi sumuko si Carol. Gabi-gabi itong nagsusuot ng sexy lingerie. Kailangan pang bumaba ni Alfred sa kusina para lumagok ng tubig na magpapakalma sa pagnanasa niya. Pagkalipas ng 4 na buwan, habang nasa opisina si Alfred, tumungo ang pulis para bigyan siya ng update patungkol kay Cardo at Angelina. Sir, nahuli na po namin si Cardo. Nakuha rin namin ang pera na ninakaw niya sa inyo. Ulat ng pulis kay Alfred. Si Angelina, nasaan siya? Tanong ni Alfred. Patuloy po naming pinahanap si Mrs. Monteverde. Hanggang ngayon po, hindi pa rin umaamin si Cardo kung saan nagtatago si Ma'am Angelina. Gusto kong makita si Cardo. Nasaan siya? Malamig ang boses ni Alfred, ngunit puno ng galit ang kanyang mga mata. Pagdating pa lang sa police station,
Agad na binati ni Alfred si Cardo ng malakas na suntok. Natumba ang driver habang pinupunasan ng dugo sa kanyang bibig. Walang yaka, pagkatapos kitang pagkatiwalaan gagaguhin mo ko. Hindi lang pera ang ninakaw mo sa akin, pati ang asawa ko. Galit na sigaw ni Alfred. Ngumisi si Cardo. Hindi ko siya ninakaw sa'yo. Siya mismo ang lumapit sa akin. Paano magiging masaya sa'yo si Angelina? Masyado kang abala, wala kang oras sa kanya. Bumabawi ako sa kanya. Alam niya ni Angelina kung gaano ko siya minahal. Pero siya ang hindi marunong makontento. Sisiguraduhin ko na pagbabayaran mo lahat ng atraso mo sa akin, Cardo. Mabubulok ka dyan sa kulungan. Hindi makapagsalita si Cardo sa pagbabanta ni Alfred. Bumalik ang lalaki sa opisina. Pinuntahan naman siya ng kanyang abogado. Attorney Castro, anong balita? Na-transfer na ba ulit lahat ng properties sa pangalan ko? Na-process na ba ang annulment namin? Tanong ni Alfred. Don't worry, Alfred. Lahat ng properties nyo na nakapangalan kay Angelina na ilipat na sa'yo. Ginagawa ko ang lahat para mapabilis ang annulment ninyo. Sabi ng attorney kay Alfred. Bago umuwi si Alfred, pumunta muna siya sa bar para uminom. Mabigat ang loob niya dahil sa mga nangyari. May parte sa kanya na sinisisi ang sarili dahil sa pagkukulang kay Angelina. Nang makauwi siya, nakita niya si Carol na naglalampaso sa sahig. Halos patakbo itong lumapit sa kanya. May mga ngiti sa labi nito at kislap sa mga mata. Kamusta ang araw mo, love? Mukhang napagod ka. Akin na yung mga gamit mo. Iakyat ko sa itaas. Ipaghahanda na rin kita ng hapunan. Bago pa makaalis si Carol, hinawakan ni Alfred ang braso niya at niyakap siya ng mahigpit. Dito ka lang muna, love. Mabigat ang pakiramdam ni Alfred dahil sa mga nangyari. Naamoy naman ni Carol ang alak. May problema ba sa trabaho, love? Nakainom ka yata? Wala naman, love. Salamat dahil nandito ka. Bulong ni Alfred sabay halik sa ulo ni Carol. Napatingin naman si Carol sa mga mata niya. Nilapit nito ang kanyang mukha sa lalaki at hinalikan ang mga labi nito. Imbis na umiwas, tinanggap ni Alfred ang halik. Naging mainit ang palitan nila ng mga halik. Mahinang humahalinghing ang dalaga nang hinalikan ni Alfred ang leeg niya. Dahil sa pananabik, kinarga ni Alfred si Carol patungo sa kwarto. Kinuha niya ang isa sa mga lingerie ni Angelina. Wear this sexy lingerie and lay beside me. Utos niya kay Carol. Namula ang mukha ni Carol dahil sa sinabi ni Alfred, ngunit sinunod niya ang utos ng lalaki. Kinuha niya ang lingerie sa kamay ni Alfred. Hintayin mo lang ako, love, ha? Magsha-shower lang ako. Hindi maikubli ang excitement sa boses ng dalaga. Sa wakas, madidiligan na ako. Bulalas niya habang papunta sa banyo. Napahiga naman si Alfred sa kama dahil sa hilo na dulot ng alak. Sige, love, bilisan mo, ha? Halos nahihiya pa si Carol nang lumabas sa banyo. Kaunti na lamang, lalabas na ang kanyang mga tinatago sa lingerie na suot-suot niya. Pakiramdam niya, hubad na siya dahil dito. Love, ready na ako. Nahihiyang sabi ni Carol. Nilapitan niya si Alfred, ngunit mahimbing na itong natutulog. Love, gising na, tara na. Ready na ako. Ngunit kahit anong yugyug ni Carol kay Alfred, hindi ito magising. Sumuko na lamang ang babae at tinignan ang mukha ng asawa. Maghihintay ako hanggang sa handa ka ng angkinin ako. Hinalikan niya ang labi ni Alfred at natulog sa tabi nito. Pagkagising ni Alfred, nagulat siya nang makita si Carol na nakasuot ng lingerie. Pinilit niyang inalala kung may nangyari sa kanila ng dalaga, ngunit wala siyang matandaan. Napatitig siya sa balingkinitan at makinis na katawan ni Carol. Napalunok siya. Ngunit imbis na may gawin sa katulong, tinabunan niya ito ng kumot para matago ang halos hubad na katawan nito. Tulad ng dati, maagang umalis si Alfred patungo sa kusina. Nagising naman si Carol na wala ang lalaki sa tabi niya. Nakaramdam siya ng lungkot dahil tila iniiwasan siya ni Alfred. Habang naglilinis si Carol ng kwarto nila, may nakita itong mga larawan. Si Alfred kasama ang isang napakagandang babae. Mukha silang masaya. May iba pang larawan kung saan nakasuot ang babae ng wedding gown. Sino tong babae na kasama ni Alfred? Napahawak si Carol sa ulo dahil bigla itong sumakit habang sinusubukan niyang inaalala kung sino ang babae.
Nakarinig naman siya ng ingay sa sala. Wala rito si Sir Alfred, Ma'am Angelina. Sigaw ni Manang. Angelina? Nandito naman ako sa kwarto. Sino ba ang Angelina na tinutukoy ni Manang? Bulong ni Carol sa sarili. Bumaba ang dalaga para malaman ang dahilan ng pagsigaw ni Manang. Nakita niya ang babae na nasa larawan. Nasaan si Alfred? Kailangan ko siyang makausap. Sigaw ng tunay na Mrs. Monteverde. Nasa trabaho ang asawa ko. Anong kailangan mo sa kanya? Tanong ni Carol. Tumaas ang kilay ni Angelina. Aba, buhay ka pa pala. At anong asawa ang sinasabi mo? Nawala lang ako, pinikot mo na ang asawa ko. Pinikot? Ako ang asawa ni Alfred. Umalis ka nga rito, miss. Galit na sigaw ni Carol. Dahil hindi na alam ni Manang Tess ang gagawin, tinawagan niya si Alfred upang ipaalam dito na bumalik na ang tunay na Angelina Monteverde. Ang kapal ng mukha mo, Carol. Katulong ka lang dito. Huwag mo nang pangarapin pang maging asawa ni Alfred. Inis na sigaw ni Angelina. Carol? Sinong Carol ang tinutukoy mo? Ako si Angelina Monteverde, ang asawa ni Alfred Monteverde. Nanlaki ang mga mata ni Angelina sa narinig mula sa katulong. Dahil sa galit, hinila ni Angelina ang buhok ni Carol. Ang kapal ng mukha mo, pati pangalan ko inaangkin mo. Itunulak ni Carol si Angelina. Napahiga ang babaeng amo. Wag na wag mo kong sasaktan sa loob ng pamamahay ko, babae. Lumayas ka rito, ngayon din. Sigaw ni Carol. Hindi makapaniwala si Angelina sa mga narinig niya. Inatake niya si Carol at napahiga silang dalawa. Nagsabunutan ng dalawang babae. Tama na yan! Sigaw ni Manang Tess habang inaawat ang dalawa ngunit hindi sila tumigil. May mga kalmot na ang mukha ng dalawa. Tama na! Sigaw ni Alfred. Napatingin ang dalawang babae kay Alfred. Tumayo si Angelina at humawak sa bisig ng asawa. Love, nabaliw na ba ang katulong na yan? Sinasabi niya na siya si Angelina Monteverde. Nakatingin lang si Carol sa dalawa. Alfred, sino ba ang babaeng yan? Nalilito na ang katulong sa nangyayari. Siya ang tunay na Angelina Monteverde. Sagot ni Alfred. Hindi siya makatingin sa mga mata ni Carol. Tumulo ang mga luha sa mata ng dalaga. Sino pala ako, Alfred? Napalunok si Alfred. Ikaw si Carol Reyes, ang katulong sa mansyon na to. Gulong-gulo si Carol. Pero paano? Paano yun? Bakit ang naalala ko? Ako si Angelina Monteverde. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Luka-luka kasing ilusyonada ka. Sausaw ni Angelina. Inalis naman ni Alfred ang pagkakahawak ni Angelina sa bisig at hinarap ang asawa. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nawala lahat ng memorya ni Carol. Nung gabing pinagnakawan niyo ko ng kabit mo, na aksidente si Carol. Umamin si Cardo sa mga pulis. Pinigilan kayo ni Carol, kaya naman naitulak siya ni Cardo sa hagdan. Iniwan niyo siya para mamatay na lang at mapagtakpan ng krimen na ginawa niyo. Dapat kasama ka ng kabit mo sa kulungan ngayon, Angelina. Galit na sambit ni Alfred. Umiyak si Angelina. Huwag mo ko ipapakulong, Alfred. Asawa mo pa rin ako. Bumalik ako para ayusin ang relasyon natin. Wala nang aayusin, Angelina. Nasa proseso na ang annulment natin. Kung ayaw mo mapunta sa bilangguan, umalis ka na sa pamamahay ko at huwag ka nang magpapakita sa akin. Hindi makapaniwala si Angelina sa mga sinabi ni Alfred sa kanya. Akala niya, makukumbinsi niya pa ito na tanggapin siya ngunit natakot si Angelina sa mga nangangalit nitong mata. Walang nagawa ang babae kundi umalis na lamang. Lumapit naman si Alfred kay Carol na patuloy sa pag-iyak. Hindi ko na alam kung sino ako. Bakit kailangan mong itago sa akin lahat, Alfred? Hinawakan ni Alfred ang kamay ni Carol. Patawarin mo ko, Carol. Hindi ko gustong itago sa iyo ang totoong pagkatao mo. Nagkaroon ka ng general dissociative amnesia dahil sa trauma na dinanas mo. Akala mo ikaw ang asawa ko na si Angelina Monteverde. Pinagbilinan ako ng doktor na hayaang ikaw mismo ang makaalala ng tunay mong pagkatao para hindi lumala ang sitwasyon mo. Mabuti pa siguro. Umalis na lang ako rito, Alfred. Nakakahiya na sa'yo. Mas makakabuti kung bumalik na lang ako sa lugar kung saan talaga ako nakatira. Sabi ni Carol habang pinupunasan ng mga luha. Dito ka lang, Carol. Sasamahan kita hanggang sa bumalik ang alaala mo. Hindi mo kinakailangan pang lumayo. Ani Alfred. Nabahala naman ang katulong. Yung nararamdaman ko para sa iyo, Alfred. Lahat ng yun ay totoo. Nawala man ang alaala ko pero hindi nakalimot ang puso ko.
Alam ko sa sarili ko na mahal kita. Masaya ako sa bawat araw na nakikita ka. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Hinawakan ni Alfred ang mukha ni Carol. Alam ko, Carol. Nararamdaman ko ang pagmamahal mo sa akin. Tunay ang ipinapakita mong kabutihan. Dahil doon, hindi ko rin mapigilan ang sarili ko na mahulog sa'yo. Pero ayoko madaliin ang lahat para sa atin. Gusto kong ibigay sa'yo ang trato na nararapat para sa taong katulad mo. Hindi umalis si Carol sa mansyon. Hindi siya bumalik sa pagiging katulong. Bagkus, pinili niyang manatili sa tabi ni Alfred. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa wagas na pagmamahal sa kanyang puso. Habang lumilipas sa mga buwan, dahan-dahan ding bumalik ang kanyang alaala na bumuo muli sa kanyang pagkatao. Samantala, umusad rin ang kaso laban kay Cardo. Sa mga testimonya, ebidensya at pagsusumikap ng mga abogado, tuluyan ang napatunayan ang kanyang kasalanan. Sa wakas, nakamit ang hustisya. Nakulong si Cardo at tuluyang nawala sa landas ni na Alfred at Carol ang panganib. Nabalitaan na rin nila na ng ibang bansa na si Angelina, kasama ang bagong boyfriend. Isang araw, makalipas ang halos 1 taon ng katahimikan, may magandang balitang dumating. Carol, masiglang tawag ni Alfred habang hawak ang isang dokumentong tila kanina pa gustong ibalita. Wala nang bisa ang kasal namin ni Angelina. Na-finalize na ang desisyon ng korte sa annulment namin. Napangiti si Carol. Mabuti naman kung ganun, Alfred. Malaya ka na. Bulalas niya, puno ng tuwa. Hindi na napigilan ni Alfred ang kanyang damdamin. Niyakap niya si Carol ng mahigpit. Parang ayaw niya na itong pakawalan. Ramdam ni Carol ang tibok ng puso ng lalaki. Mabilis, sabik at totoo. Ngayon, bulong ni Alfred sa kanyang tenga. Pwede ka nang maging tunay na Mrs. Monteverde. Pero kung papayag ka ba? Napaluha si Carol, mga luhang hindi galing sa lungkot kundi sa kagalakan. Oo naman, Alfred, halos 1 taon ko itong hinintay. Sa bawat araw na kasama kita, lalong tumibay ang paniniwala ko na ikaw ang taong itinadhana para sa akin. Napangiti si Alfred. Akala ko, ako lang ang naghintay pero ngayon, alam kong pareho na tayong handa. Hinalikan niya si Carol, malambing at puno ng pangako. Dahan-dahan niya itong inalalayan papunta sa kwarto. Pagdating doon, binuksan niya ang kanyang closet at may kinuha mula sa isang kahong matagal niya nang itinago. Ano bang ginagawa mo dyan, Alfred? Tanong ni Carol habang nakaupo sa gilid ng kama. Halatang nagtataka. Ngumiti si Alfred, may halong kapilyuhan sa mga mata. Wear this sexy lingerie and lay beside me. Natawa si Carol at pinisil ang braso ni Alfred. Baka tulugan mo na naman ako Not this time, babe. Sabay kindat ni Alfred. Sisiguraduhin kong walang matutulog sa ating dalawa ngayong gabi. Napailing si Carol pero hindi maitago ang kilig sa kanyang ngiti. Sige na nga, pagbibigyan na kita. Matagal mo na rin tong hinihintay, di ba? Kinuha niya ang hawak ni Alfred at tumayo. Sa bawat hakbang, tila may kasamang pangakong pagtanggap ng pag-ibig ng kinabukasang magkasama nilang bubuuin. Nung gabing yun, hindi na natulog pa si Alfred. Paulit-ulit niyang inangkin si Carol. Hindi lamang sa laman, kundi sa damdamin. Sa bawat halik, sa bawat bulong, ipinapadama niya kung gaano kahalaga si Carol sa kanya. Mahal na mahal kita, Carol. Paulit-ulit niyang sabi na para bang gustong itatak iyon sa puso ng dalaga. Para kay Alfred, ang pagdating ni Carol sa kanyang buhay ay isang biyayang hindi inaasahan pero lubos niyang pinasalamatan. Sa kabila ng sakit at gulo sa nakaraan, si Carol ang naging liwanag, ang katahimikan sa gitna ng kaguluhan, ang pagmamahal sa gitna ng pagkalito. At ngayong malaya na silang dalawa, isang bagong kabanata ang bubuksan nila. Kabanatang puno ng pag-ibig, pagtitiwala at pag-asa.